Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. Sa nakaraang episode ko ay introduce yung paggamit ng big plastic water bottle as hanging pot for the cascading bougainvillea varieties which turned out successful. That was the second environmentally friendly material for bougainvillea. And yung pinakauna was yung paggamit naman ng plastic soft drink bottles wherein I converted that as ICU for propagation naman. And these simple ideas are helpful para kahit papano to combat yung problem sa waste products. It is important to reuse those to make something useful and at the same time nakatipid ka pa. Kaya naman for today's episode is another way of reusing something useful for our bougainvillea ang ating ipapakita. Kaya naman dyan lang kayo at panoorin nyo hanggang dulo. This is my overgrown purple bougainvillea and hindi ko alam ang kanyang ID dahil nabili ko lang ito sa small seller na nagbebenta ng halaman sa bayan namin. And usually, pag ganito, yung IDs ay hindi naman talaga important and basta nagtatanim lang sila. Parang ako lang nung wala pa akong awareness sa bougainvillea varieties. Kayo din ba guys? And what I like about this variety is that sobrang sipag niya kung mag-flower and almost lahat ng sanga niya ay may bulaklak. Diba amazing? Kaya naman today, siya ay ating ipapamper. And yung unang gagawin ko sa kanya is ititrim ko siya para mas lalo siyang gumanda and gaganda pa once lumabas yung mga bago niyang mga sanga. Tatanggalin ko na din yung mga excess na branches nito sa pinakababa malapit sa lupa para mas malinis tignan. So yung form na naiisip ko sa kanya is parang leveling. Basta yan ang itatawag ko sa kanya. Meron siyang mga stems sa ibaba and meron ding mga stems sa itaas. Sa pag-trim ko, tinatanggal ko din yung hindi ka nais-nais na mga sanga and yung mga dry and dead na mga sanga ay tinatanggal din. And sa pagkakaalala ko, ito ay nahulog sa lagayan nung nagbagyo. Kaya yung ilan sa mga dahon niya and mga sanga niya ay nagsilagasan and naputol and now medyo nakaka-recover na siya kasi may mga new leaves and talbos nang lumalabas. At para magtuloy-tuloy na ito, trimming ang una kong naisip na gawin sa kanya kaya sige, cut here, cut there ang mga sanga na gagawin natin. Tapos hindi rin talaga maganda ang dating niya ngayon kasi parang may something sa mga branches niya and sa trunk niya. Gaya ng sabi ko kanina, ibabahagi ko yung something useful and ito na yon. So I have here with me yung sira at butas na water jug or tubigan namin. And currently, there are 3 of them na sira or butas and for the purpose ng episode na ito, ay isa lang ang ipapakita ko kasi yung other 2 ay gagawin ko in coming days. And since ito ay may butas na and kesa nasa tabi lang sila na naalikabuhan, why not i-convert na lang them as pot for bougainvillea. So nabutasan ko na ito guys and natanggal na din yung half portion sa itaas and itinira ko na lang yung handle para mas madaling buhatin anytime. And yung pagbutas and pagtanggal ng itaas ay ginawa ko na yun separately kasi may konting effort din sa paggawa nito. Yung upper portion ay ginamitan ko ng lagare na di manual while yung pagbubutas naman ay yung DIY na soldering iron aka pinainit na kutsilyo. Dahil may kakapalan ang water jug, ito ay mas matibay and maglalas ng ilang taon compared sa mga plastic pots na nabibili sa bayan. Kahit siguro nakababad ito sa araw at ulan, mas matibay pa rin ito and mas magtatagal ang kanyang lifespan. Kaya if you have mga sirang water jug, pwede nyo itong gayahin basta sira ha. Tapos din aside sa butas na ginawa ko,
tinanggal ko din yung pinaka-faucet niya para magsilbing drainage din ng halaman and doon lalabas yung water. And sinadya ko talagang hindi tanggalin yung handle niya para mas madaling buhatin and anytime pwede ko siyang ilipat and mas convenient. Aside pala sa sirang water jug, nagawa ko na ding i-convert yung sira kong water sprayer and until now sobrang tibay niya and nagagamit pa. Mga dalawang sprayers din yon. Nasasayangan kasi ako talaga kesa itapon sila or ibenta sila sa bote bakal and plastic, and I think mas beneficial na i-convert na lang ito as pots than ibenta. Magkano lang ba ang presyo nito pag ibenta kesa gawing pot, diba? And baka yung napagbentahan kulang pa sa presyo ng isang pot, which is lugi ka pa. At bago tayo magpatuloy and habang tayo'y nagbabahagi ng paraan ng pag-aalaga ng bougainvillea and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, paki-click na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko gaya ngayon about bougainvillea care. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nunood sa current and past videos ko, kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po at lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. Right now ay nasa process na ako ng pagtanggal ng bougainvillea sa old pot niya, and para mas madaling tanggalin, ang dapat yung gawin ay itap yung both sides ng old pot niya. At para magkaroon ng space between the old pot and yung potting soil ng bougainvillea. And after kong matanggal, akala ko nung una ay madami na siyang mga ugat, and to my surprise ay hindi pala ganun kadami ang ugat niya. Unlike sa ibang bougainvillea repotting na ginawa ko na sobrang malaki at madami yung ugat na mga bougainvillea varieties na yon. Kaya naman napaisip ako na hindi ako mahihirapan sa paglipat ng paso sa kanya dahil yung butas ng plastic water jug ay hindi ganon kalakihan. Mas madali kong na-shoot yung bougainvillea sa bunganga ng water jug at hindi talaga ako nahirapan. And ayun guys, naglagay na din pala ako ng potting mix sa jug and nakagamit ako ng 2 small balde na potting mix, which is the version 2 for repotting. And madaming beses ko na din ito nabanggit sa bawat video ko na ata, and babanggitin ko na din ulit here yung composition niya, which are good garden soil, carbonized rice hull, and rice hull. Since mas malaki itong water jug, mas madami yung potting mix na nagamit ko, which is also good kasi mas malaki yung magiging playground ng mga ugat. And mas mabilis lumaki ang mga ugat na pwedeng gawing exotic in the future. Diba? Ang daming possibilities na pwedeng gawin in the future. Nabanggit ko kanina na 2 balde na ang nagamit kong potting mix, and hindi pa dyan nagtatapos dahil nakagamit pa ako ng another balde right after ko maglagay ng plant sa jug. And for sure, madadagdagan pa ito once ma-decompose yung rice hull na halo ng potting mix natin. And after repotting, ang next ko naman na gagawin is another trimming sa upper portion dahil yung unang trimming na ginawa ko earlier ay yung lower portion lang. So inantay ko muna na matapos yung repotting ko before ko i-trim sa itaas para mas makita ko yung forma na gusto ko sa kanya. And naglagay na din pala ako ng tulos na malaki as support para hindi madaling matumba pag lumakas ang hangin. It is very important na maglagay ng tulos pag kakaripat lang ng halaman kasi di pa stable yung mga ugat nila. So hindi pa nakakapit yung mga ugat nila sa potting mix.
So, ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for Bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!